It's another day, another vlog na naman mga kamami. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, bago po ang lahat, paki-subscribe po ng aking YouTube channel, Mami Lea Vlog. At siyempre po, huwag po ninyong kakalimutan i-click ang bell button para na sa ganoon mga kamami ay ma-update ko kayo sa mga bagong i-upload kong video. So mga kamami, sa araw na ito, kakaiba na naman po ang ating tatalakayin na topic. Ito po ay dahil po may mga tanong po na nagtanong sa akin doon sa aking in-upload na video sa YouTube. May mga katanungan po siya about kay Kojik. So samahan po ninyo ako na sagutin natin ang mga katanungan ni Sir Loreto. Maraming salamat Sir Loreto sa mga katanungan na gusto mong malaman ang sagot. Opo. So mga kamami, tatalakayin na natin ang kanyang mga katanungan. So sinave ko na siya dito sa isang cellphone para na sa ganoon ay mabasa ko po ng maayos at wala akong makalimutan. Pero may isa po siyang pahabol na isang tanong, so hindi ko na yun na screenshot, so isasali ko na lamang po dito dahil napaka-importante din po ng kanyang tanong. Opo. So, una po niyang tanong, ganito po ang sabi niya sa akin. Hi po Mami Lea, may gusto po akong itanong. So, tanong number 1, maganda po bang gamitin ang Kojik sa pagpapaputi ng ating balat? So, ang sagot ko po, Sir Loreto, opo, magandang gamitin ang Kojik soap sa pagpapaputi ng ating balat. Lalo na po kung mahiyang kayo kay Kojik. Talagang makikita po ninyo yung pagkakaiba ng inyong balat nung hindi pa kayo gumagamit at saka nung ginagamit na ninyo siya. May makikita kayong pagbabago. Basta nahiyang po kayo kay Kojik, talaga pong mapapaputi niya ang inyong balat. Sa pangalawang tanong naman po niya, mga kamami, ito ang pahabol niyang tanong na hindi ko na-screenshot. Pasensya na mga kamami. Pero natandaan ko na kasi related din dito sa Kojik ang kanyang tanong. Ang tanong po niya, araw-araw po bang dapat gamitin ang Kojik? At ilan minuto dapat siyang ibabad kapag naliligo? So, Sir Loreto, araw-araw po dapat gamitin natin ang Kojik. At syempre, ibabad din po natin siya sa ating balat. Pero, kailangan po, itest po muna ninyo sa inyong balat, kahit dito lamang po sa kamay ninyo, ng isang minuto kung hindi mangangati o hahapdi ang inyong balat. Kasi po, Sir Loreto, nakadepende pa rin po yan sa skin type ninyo kung paano niya tanggapin o i-absorb ang sabon na Kojik na i-apply nyo sa inyong balat. So, depende pa rin po yan sa skin type ninyo. Pero kapag sa isang minuto, hindi kayo nangati at wala kayong naramdaman na hapdi, so pwede po ninyong ibabad sa buo ninyong katawan ng isang minuto. Pero sa mukha po, Sir Loreto, wag po ninyo siyang ibabad ng isang minuto kasi po ang balat natin dito sa mukha ay mas manipis kaysa sa balat natin sa body. Ang balat natin sa body ay medyo makapal compared dito sa ating balat sa mukha. So yung pangatlong tanong naman niya mga kamami, kung pwede po ba daw sa kanya ang Kojik? Opo Sir Loreto, wala naman pong pinipiling kasarian or gender ang sabon. Kahit lalaki po kayo, kahit babae kayo, pwede po ninyo itong gamitin as long na hindi kayo sensitive skin at hinahiyang kayo sa paggamit ng Kojik. Tapos mga kamami, may tanong pa po siya isa, yung pang-apat na tanong, nakakapag-dry po ba siya ng balat? Ang sagot ko po, oo. Kasi po kailangan nyong malaman para na sa ganon, aware po kayo kung ano ang susunod na dapat nyong gawin para hindi manatili ang pagdadry ng inyong balat. Nakakapag-dry si Kojik dahil syempre dahil sa sangkap niya. Opo. Pero
meron pong solusyon doon para mawala ang pagdadry ng inyong balat, Sir Loreto. Ito po ay ang paggamit ng lotion para ma-moisturize niya ang inyong balat, para mawala niya yung pagdadry ng inyong balat, sanhi ng paggamit ninyo ng Kojic. Opo. Araw-araw po kailangan after nyong maligo, sir, magpahid kayo ng lotion. Sa gabi po, much better kung daragdagan po ninyo ang pagpapahid ng lotion ninyo sa inyong kamay, sa paa, opo, sa mukha naman po, kung meron kayong moisturizer, much better para po mawala yung pagdadry ng ating balat, dulot po ng paggamit natin ng Kojic. Opo, yun po ang pinaka-ano ni Kojic. Nakakapag-dry pero nakakapagpaputi po siya. Tapos yung isang tanong naman po, yung last question niya, yung dapat po ba akong gumamit ng sunblock? Sana po mapansin ang mga tanong ko, Mami Lea. Salamat po. So, Sir Loreto, dapat po tayong gumamit ng sunblock kahit halimbawa hindi Kojic. Kahit hindi Kojic yung ginagamit natin sabon. Bakit po? Kasi po ang sunblock ay kailangan ng ating balat. Ito po ay pamproteksyon sa init ng araw, lalo na kung lagi kang naka-expose sa labas or lagi kang sa labas ang trabaho mo. Halimbawa, nagtitinda ka or halimbawa, lagi kang may ginagawa sa labas. So, kailangan talaga mag-apply tayo ng regular na sunblock. Mas maganda, Sir Loreto, kung ang mabibili mong sunblock ay yung mga may SPF 90 kasi mataas ang porsyento na talagang mako-cover or mapoproteksyonan niya ang ating balat sa init ng araw. At syempre, wag din natin i-expose maigi ang ating balat sa init ng araw, lalo na kung gumagamit tayo ng Kojic, Sir Loreto, kasi ang Kojic madaling makapagpaputi pero madali din makapagpaitim. Opo. Yun ang disadvantage ng paggamit ng Kojic kapag hindi natin alam tamang pamamaraan para alagaan habang ginagamit natin ang Kojic para maiwasan na masunog ang ating balat. Bakit ko po nasabi, sir? Kasi po dati gumagamit ako ng Kojic and mahilig ako mag-jogging. Tapos, minsan, naabutan ako ng 7 ng umaga. Umaga pa lang yun, sir, pero nakita ko yung pagkakaiba ng kulay ng aking balat. Yung dito ko maputi, tapos yung dito ko ay umitim dahil wala itong cover. So doon ko na-realize at napatunay na totoo nga na kapag gumagamit ka ng Kojic at na bilad ka talaga sa araw, ay mangingitim ang balat mo. Pero madali rin mapaputi niya ito, opo mga kamami. Kaya sir, ang gawin po ninyo ay maghanap kayo ng, sa Watson po madami, maghanap kayo ng sunblock na mataas ang SPF niya, SPF 90, PA+++, mas maganda po kasi talaga pong mataas ang porsyento na mako-cover niya yung balat natin sa init ng araw. Pero syempre, disclaimer lang, Sir Loreto, hindi common naglagay tayo ng sunblock ay mag-e-expose tayo ng matagal sa init ng araw na walang payong. Kasi po, mangingitim pa rin po tayo, sir. Kasi ang sunblock, kapag ipinahid natin at lumabas tayo, tapos pinawisan na tayo, may tendency maaalis sa balat natin yung pinahid natin sunblock. So kaya nga dapat every 2 hours ay nagre-reapply tayo or every 3 hours or 2 or 3 hours. Depende po kung gaano kayo kadalas ma-expose o lumabas sa labas ng bahay ninyo. Kailangan po talaga na magre-reapply kayo para na sa ganoon, continuous po ang pagproteksyon ng sunblock sa inyong balat. Opo. So halimbawa po kung sa field ang trabaho ninyo, so mag-apply po kayo ng sunblock, damihan po ninyo. 15 minutes before na umalis kayo ng bahay, sir, mag-apply na kayo ng sunblock. Yung buong mukha ninyo hanggang itong tenga, hanggang dito sa liig, para na sa ganoon ay may proteksyon at magpantay po yung kulay ninyo. Siyempre, Sir Loreto,
wag din po ninyo kakalimutan, lalo na kung nakasingle kayo, maglagay po kayo ng cover sa inyong mukha. Meron pong nabibili, sir, o kaya mag-face mask kayo. Tapos naman, kung naman naglalakad kayo, medyo malayo yung nilalakaran ninyo, so mag-cover po kayo ng payong para na sa ganoon, sir, ay masiyahan naman kayo sa paggamit ninyo kay Kojic dahil makikita ninyo yung pagbabago, pagtatransform ng inyong balat na medyo kayo manggi kayo tapos unti-unti ay nagpupusyaw or pumuputi ang inyong balat para naman po masiyahan kayo sa mga effort na ginagawa ninyo sa inyong balat para na sa ganoon ay pumuti po kayo. So sana po ay nagustuhan ninyo ang mga sagot sa inyong sa inyong katanungan, Sir Loreto. Sana po ay nasiyahan kayo. Sana po ay makatulong sa inyo ang aking mga sagot. At maraming salamat po sa panonood ng aking video at sa mga katanungan. Sa mga nanonood po, kung may mga gusto kayong itanong, comment lamang po sa comment section para na sa ganoon kapag nabasa ko po ay gagawin ko po ang aking makakaya para masagot ko po ang mga katanungan ninyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. At syempre, walang hadlang at hindi hadlang ang ating edad para hindi natin alagaan ang ating balat. Syempre, mga kamami, kahit nasa 58 years old na tayo, kailangan pa rin natin alagaan ang ating sarili, lalo na ang ating balat. Dahil po, kapag nasa edad ka na, madaling makitaan yung mga kulubo sa ating balat. So, para maiwasan yun, mga kamami, ay ingatan po natin at syempre maglagay tayo ng sunblock every time na lumalabas tayo or kahit nasa bahay. At syempre i-enjoy ang moment kung ano man ang ginagawa ninyo or ginagamit ninyong mga skincare product. I-enjoy lamang po ninyo, mga kamami, habang kaya pa natin pumunta sa store at pumili ng gusto natin ipapahid sa ating balat. At habang kaya pa natin ipahid ang mga sabon na pampaputi sa ating balat, habang hindi pa ito sobrang kulubot, mga kamami. I-enjoy lamang po natin. Siyempre, mag-aalaga tayo ng apo. Ako nga, nagbabantay din ako ng apo, kaya lang malaki na sila. So, habang binabantayan ko sila, so, siyempre, inaalagaan ko din po ang aking sarili. Opo, mga kamami, hindi puro focus na lang na pag-aalaga. Pwede naman po natin alagaan ng sabay ang pag-aalaga sa mga apo, sa mga anak. After natin silang mapaliguan o mapakain, yung sarili naman po natin ang ating harapin. At siyempre, ipahid natin yung gusto nating ipahid as long na yung mga sangkap na binili ninyong mga skincare product ay hindi matatapang, mga kamami. Lalong-lalo na sa mga may pekas na kagaya ko, wag po tayong magpahid ng matatapang. Opo, dahil kapag hindi nahiyang sa ating balat, magkakaroon lalo ng problema. Magkakaroon tayo ng mga malalaking melasma. So, habang bumibili tayo, basahin po natin yung mga ingredient. At kung hindi tayo familiar sa mga ingredient, mga kamami, may Google po, i-Google natin kung ano ang makukuhang benepisyo ng katawan natin sa ipapahid natin. O yung balat natin, rather pala. Kasi yung balat natin, kung ano ba makukuhang benepisyo ng balat natin sa ipapahid natin. Kasi hindi familiar sa'yo yung ingredient na nakapaloob doon. So, i-research po natin para na sa ganoon malaman natin kung ito ba ay nakakaganda sa ating balat o ito ba ay maganda ang benefits na makukuha natin. Yun lamang po, mga kamami. Sana po ay nagustuhan nyo ang video ito. Kung nagustuhan po ninyo, mga kamami, paki-share naman po, mga kamami, ang aking video. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Bye!